Okay, okay, okay. Okay, so magandang umaga. Magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo mula po sa aking, ayan, puro aso nandito sa likod ko. Ay. Okay, so ulitin ko na lang po, no? So magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. Pasensya na po kayo at nandito talaga sa kapaligiran ko itong 4 kong aso. Nandito po sila as of this time, 2 a.m. Nandito po sila nakabantay. At hinahagad po ang aking mga chikiting patrol na pusa. Okay, so tayo po'y kukuha ng mensahe ngayon mula kay God, sa mga ascended masters, Holy Spirit, angels, archangels, sa mga universe, ancestors po ninyo, spirit guides, yan. So, yan po. And again, sa mga makaka-resonate po ng ating reading today is, at hindi pa kayo nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po updated tayo, no, kayo sa ating mga readings. Okay? So, ngayon po, aalamin po natin kung ano yung mga blockages, no? Maybe in relationship, financial. So, alamin po natin kung ano po yung lalabas sa ating card. Okay? So, pero ano ko po dito, to be specific, no? Ang gusto ko pong malaman is about, maybe, for some of you, may mga blockages sa relationship, mga ganyan. So, alamin po natin kung ano po ba yung meron or may mga pamamaraan pa po ba kayong dapat gawin para po maging maayos ulit, no, yung relasyon po ninyo. Okay? So, for the meantime, bago po ako mag-proceed, no, sa ating cleansing for the emotional, no, emotional cleansing tayo, especially po to sa mga heartbroken, no. So, mag-heal ako using this, no, emotion sa emotional, no? Emotions or ano pa ba, emotional, sa ganun, patungkol sa damdamin, sa mga may mga blockages po dyan ang heart chakras, no. So, kung gamit po tayo nito, then cleansing as well, para po, yung ganda, meron siyang may ano siya, ang tawag doon, may pa rainbow sa loob. Ito, kung titingnan nyo to, parang ano lang, it's a clear quartz, no. Clear quartz, no. So, gagamit po tayo nito. Okay, but for now, ito po is magiging gabay po to sa inyo sa araw-araw, no. Magiging gabay niyo po siya sa araw-araw. Lalong-lalo na po sa mga, ito pa, tayo po kasi is more on spiritual, no. Spiritual tarot reading, okay. Yan po tayo. Wait lang po, ha. Okay. So, yun. So, doon tayo, no? So, let's proceed. So, doon po tayo sa i-cleanse ko po, no? Yung mga heartbroken po dyan, yung mga umiiyak po ngayon, no? Dahil parang nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan, or maybe andito yung hindi kayo nagkakausap na mga ilang araw, or maybe oras lang, or pa nag-aantay ka ngayon ng message niya pero wala pa rin, no? Or maybe nag-e-effort ka pero parang wala lang sa kanya, mga tipong ganon. So, aalamin po natin yan mamaya. And yun din yung gagawin natin, mag-cleanse po tayo nito, no? So, para magamit din po natin yung mga crystals para po sa inyo. And, sa mga makaka-resonate naman po ng ating reading at di po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click the notification bell para po update kayo lagi sa ating reading. Okay? So, siguro, ngayon po kasi ang pinrepair ko lang is dalawang deck. No? We have the Oracle card and the Tarot card. So, abangan po natin. And again, sa mga gusto pong mag-avail, no, ng mga oils, no, ng miracle oil, ng pangontra at panggamot po sa mga kulam, barang, lason, usog, gayuma, sumpa, ganyan.
So, ito po siya, no? So, meron na pa rin naman po ako mga ibang videos dyan, no, dito sa YouTube. So, paki-browse na lang po kung nasaan po yung mga gamit, like medallions po, no. So, paki-check na lang po yan. Pero ito po is may kasama na po yung orasyon, so mas pinalakas po siya. Okay, and also we have this black salt, but nilagyan ko po siya ng oil. So, kung makikita nyo po siya, is ganyan po yung kulay niya, no. So, hati. So, imimix nyo lang po yan para po mas effective, no? Yan. And ito po, syempre, hindi po siya edible, hindi po siya naiinom. Unlike po yung isa, ito po, no, is pwede po itong inumin, no, mga ganun. Para po mas madali po ang healing. Okay, so let's start. And sa mga gusto pong magpa-reading, no, o sa mga gusto pong magpa-reading, magpagamot, magpa-ritual, paggamot lang po tsaka reading muna tayo. Sa mga ganun po, ang schedule ko po is Monday to Thursday lang po, no? So from 9 a.m. to 2:30 p.m. lang po ako nag-accept. Mapa-online po yan, or mapa-online and online and walk-in. Okay? So, hindi po ako nag-accept na po ng onwards, 2:30 onwards. Kasi po, ano ko na po yan, time ko na po yan kay God and sa family na po, no? So, kailangan ko rin pong, syempre, i-manage din po yung oras. Okay? So, let us pray po muna bago ko mag-start ng healing. Mahal na Diyos Ama sa langit, mahal na Hesus Kristo, mahal na Birhen Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po rin napakadalakas sa kapagyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito, mga cards na ito, para po makapagbigay ako ng mensahe sa akin po mga tagapanood. Naway kami po patuloy ninyong bigyan ng kaligtasan, ilayo po sa namang kapahamakan, disgrasya sa kuna, at po klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan lahat po na may karamdaman. Maraming salamat po. Amen. Okay, so ngayon po kasi 2 a.m. naman po, so medyo wala naman po maingay. So medyo pwede po ako mag-concentrate for healing using these crystals kasi kailangan po may tahimik, no? So ito po is idadaan po sa screen, no? And titigan nyo lang po sila. And after pong magbibigay lang po ako ng instruction, no? So let's start. Okay, so let's start. So, titigan niyo lang po si crystals, no? Ngayon, titigan niyo po muna siya. Then, breathe in, breathe out. Breathe in, hold, then breathe out. Breathe in, hold, then breathe out. Breathe in, hold, then breathe out. Okay. Okay, so let's proceed. So, ipa-pluck ko po, no? Ang inyong mga pains, sorrows, kukunin po natin para magkaroon po kayo ng kaliwanagan and magkaroon po kayo ng healing sa mga past na nangyayari po sa inyo. Okay?
Okay. So, now is feel the energy and kamusta po kayo sa inyo pong mga sa nangyari sa ginawa po natin ngayon. And this is a rose quartz, no, na best for healing. For me, this is the best for healing sa ating more on emotional po, no. May mga nararamdaman po natin. And let's clear your aura. Okay. Okay. So, hopefully na gumaan po yung pakiramdam nila, ano. Okay, so let's start. So, dito po tayo sa ating deck. So, ano po ba yung mga blockages, no, na meron po sa inyo? Bakit po ganyan ang inyong mga nararanasan? Sabay na gano'n, no? Sabay nag-reminisce after cleansing. So, alamin lang po natin bakit. No? Siyempre, may mga katanungan po kayo. Bakit ganito? Nag-e-effort po kayo. Pero, bakit parang walang resulta? Parang wala lang, no? So, alamin po natin. Parang lahat na binigay mo na, langit at lupa, sumingkit ka ng bituin sa langit. Mga tipong gano'n. Pero parang, walay pa din. Bakit? Okay, so we have not my type. Be open to different types of people because you may be surprised who you find. Totoo yan. Huwag po tayo masyadong choosy. No? Alam niyo po yung minsan, siguro ito is one of the blockages na meron kayo. Yung tipong masyado kang picky, no? Or choosy sa mga nakakasalamuha mong tao. Na parang ang gusto mo siguro, or for some of you, no, hindi naman po lahat, no, is dito yung pinipili nyo po yung mga tao na parang sabihin natin kayo po is nasa medyo medium, no, na level ng pamumuhay. So you are more expecting na parang mas ahead sa'yo or ayaw mo makisalamuha sa mga medyo mababang level, no? And andito yung minsan parang may mga discriminations ka din, no? So parang pagkabaduy, pagka hindi mo gusto manamit or hindi mo gusto pabango or hindi mo gusto kung paano siya mag-aura, hindi mo na type. And kung when it comes to your relationship na parang ang gusto mo nga kasi is yung mga tipong tall, dark, and handsome, mga sexy, pang Miss Universe, no? Yung mga tipong ganon. But alam niyo po yon, hindi naman nagwo-work out ng relationship niyo dito. Maybe that's not your katapat, no? Hindi ka compatible sa kanila, no? So hindi ko naman sinasabi na parang humanap kayo ng pangit at ibigin mong tunay. Mga ganon. Hindi naman po. Pero andito po yung wag po tayo masyadong mataas ang standards, no? As long as yung tao po is naandyan sa tabi mo, totoo sa'yo, minamahal ka ng totoo. Yung treatment is pantao, walang abuso, yung mga ganun, walang pang-aabuso, walang pagmamaltrato, mga tipong ganyan. Doon ka. Aanhin mo na pagka-pogi-pogi, aanhin mo na pagkaganda-ganda. Pero para ka naman tutak, para ka namang robot. Tapos pagka hindi ka niya na type, iiwan ka rin niya. Okay? So, hindi na ko naman sinasabi sa inyo kumuha kayo ng pangit. Hindi ko naman sinasabi sa inyo parang kumuha kayo ng mas mataas sa inyo. Ang sa akin lang po, kung meron po nag-approach sa inyo na alam nyo sa sarili nyo na kahit na sabihin natin nasa likod ang mukha na tinatago, sinasabi pang mukhang paa. Pero andyan naman yung talaga namang yung asikaso, yung support, moral support, no, is na andyan. Mas gugustuhin ko po yun. Kasi po medyo traumatic po yung may itsura ka nga. May itsura nga yung person niya. No? May itsura nga. Pero andito naman yung iniiwan ka naman sa ere. Wala namang support. Puro ikaw. Aanin mo yun. Display. Diba? Okay? So, huwag tayo masyadong choosy.
Okay, so what else? Too risky. So you feel like it's not worth the risk. But opening your heart is at risk worth taking. Yes. So, too risky. So, medyo delikado, no? So, parang for some of you here, may mga pangyayari na kailangan nyo parang i-release din, no? Na parang maybe some of you is naka-encounter ng medyo komplikadong sitwasyon, no? Na kailangan po dito, syempre, i-let go, let God po natin. Pagka halimbawa po medyo parang alam nung alanganin na po kasi, wag nyo na pong i-insist pa. Wag nyo na i-push through. Stop na. Kasi minsan po talaga tayo din ang gumagawa ng stress natin. Tayo din ang gumagawa ng problema natin. Tapos, ang ending, ang sisi doon sa isa. Pero ang totoo, ikaw naman ang gumawa. Yung mga tipong ganun. No? So, kaya andito tuloy yung medyo parang ikaw yung nagiging tagilid sa mga nangyayari. Diba? Okay? So, we have 2 cards na bumaba. So, love's the answer and the judgment. So dito sa love's the answer. Love won't solve your problems. You need to work on being independent. Ang syakit. Na parang siguro may mga fears ka, no? Kung sino man to nandito ngayon. May fears ka mag-isa. Kaya parang kahit na alam mo tinatapakan ka na, nilalait ka na, minumura ka na, no, niloloko ka na, andyan pa rin siya sa tabi mo. Parang ayaw mo siyang i-let go because of yung fears na mag-isa ka. Yun yung isa sa mga kinakatakot mo. Again, yung mga ganito pong tao, hindi po natin deserve. Especially po kung kayo po is halos maging katulong na nito, na kulang na lang is suotan mo ito na salawal. No? Hindi na po kasi parang makatao po yung ganong mga treatment. Especially po kung babae po ang nakikinig ngayon, ano. Yes, may mga, especially po sa mga may asa-asawa, role po natin ang asikasuhin po ang ating mga husbands, yung mga ganyan, jowa, ganyan. Responsible po natin yan. Pero wag naman po yung to the point na parang alam nyo yun, na andyan na lang ang baso, ikaw pa. Yung mga tipong ganon. No? Pwede naman siguro, but not at all times. No? Na hello, stretch mo naman yan. Yung mga tipong ganon. Na parang kung kaya naman, at alam mo, halimbawa, busy ka, pero tatawagin ka pa rin, yung mga tipong ganon. No? So, minsan, yung love mo sa kanya kasi, yun yung way mo kung paano iparamdam yung pagmamahal mo dito sa person mo. Yung super asikaso, yung ganon. No? Pero ang tanong, deserve ba? Ano yung in return, ano yung nakukuha mo? Totoo ba siya? No, sana, no, hoping na ganun po sila sa inyo. Lalo na po kung sino man po dito yung talagang all out, no, yung pag-aasikaso sa mga partners, no. Hari nawa po is ibinibigay din po sa inyo in return yung pag-aasikaso din. Hoping po na ganun. Minsan po kasi pag lalo na po kababae, hindi na po nag-expect eh. Hindi na po nag-expect na may something na gawin itong si partner sa kanya. Lalo na pagka mahal ng babae, si lalaki. May ganun po. Pero alam ko may ganun din naman po lalaki. Na parang halos parang bulag na rin. Yung ganun. Kasi nga mahal. No? Kaya nga yung iba, diba may kanta nga pong stupid love. No? Ganun po siya eh. Pero hindi po siya stupid. No? Hindi po siya stupid. It's just that talaga meron ka lang pure heart. No? Na para mahalin, no, yung mga tao na kapaligid sa inyo. Okay? Okay, so judgment. So don't be too quick to count someone out. Be open and give them a fair chance. Oh, and pagiging judgmental. No, so ito kasi mga blockages talaga na nangyayari sa iyo. Maybe you are too judgmental. No? Mga ganon na parang alam niyo po 'yon. Parang ikaw na ang perfect. No? Parang ikaw na yung walang problema sa buhay. Parang ikaw na yung masasabi mo na tama lahat ang ginagawa. No? Kahit ako po kasi meron pa rin ako mga faults. No? May mga flaws din ako. Kahit po ako ay talagang 110% na nagsaserve kay God. No?
Meron pa rin po ako mga tipong pagkukulang, pagkakasala, especially sa mga anak. Ano ba yun? Yun po talagang pagkananaway. Ito pa, mga aso po napakaiingay. Diba? Yung mga tipong ganon. So, yung temper is talagang minsan po nauubos. But, make sure no, na makontrol. Kumbaga, may paninita man, pero make sure na nakokontrol nyo po. Wala pong, hanggat maaari po, ang pinaka number one na alisin nyo po dito is yung pagmumura. Paglalait sa tao, mga ganun. So, yan po. No? Kasi yung mga ganyan po is ang bilis po ng karma ng mga ganyan. No? Na halimbawa po, yun nga po sinasabi kung kayo po yung mga angel guides, no? Pagka kayo po lagi palamura, lagi po kayo mainitin ang ulo ninyo, lagi kayo mapanita. Yan po mga anghel na yan, magugulat kayo isang araw may sungay na po yan. Nag-shift po yan. Kumbaga sa mga healers, meron man po sila mga fallen angels. If ever, no? May mga fallen angels. Pero yan po, pagka yan po nakikita, alam niyo po yung healers din po dahil nagpe-pray yan eh. Diba? Nagpe-pray, pinagpe-pray din yung maraming tao. So, sila mismo, kasi pang mga healers po kasi, sumasabay din naman po yung mga guides na yan. Every time na nagdadasal ng mga healers po, sasabay at sasabay po yan. Kasi kung nasaan si healer, nandun din naman po sila eh. So, ganun po yan. May switching, may shifting, no? Kaya kailangan po lagi tayo magpakabuti. Kasi kung meron man tayong mga angels, any moment pwede po silang mag-shift into or mag-change, no? Into demon. Totoo po yan. Wag po lagi mainit ang ulo. Wag po. Actually, yan, napatunayan ko po yan. Nung, meron po akong kakilala na ganyan na dating ang hawak niya po is puro mga anghel or meron po din siya mga engkanto, elemento na nagagabay. Dati okay po. Pati attitude niya okay. Pero dahil nga po sa bahay, no, or sa maybe sa trabaho, no, hindi maiwasan yung stress, merong ang hirap turuan na mga siguro staff, mga ganon. So nagiinit ang ulo niya. So andito ngayon yung from angels, no, parang lagi na siyang mainitin ang ulo. To the point na talagang halos meron na siyang slight sapi. Meron na siyang slight sapi na parang alam mo yun, yung aura niya, iba na ang itsura. Ang bigat na. Bigat na. Yun is one of my parang ano ko talaga patunay na talagang may biglang palitan mga ganun. Okay? So ano pa ba? Ano pa po ba? Pengi po, message. Love sucks. So you have to stop believing in love. Let yourself heal so you can be open again. Okay, so parang kailangan mo na magpahinga. Since nandito ngayon, lumalabas po sa reading ngayon, itong 5 cards na to. Lumalabas na po dito na kayo is heartbroken. Kayo po is maybe napagtaksilan. May mga tipong hindi pagkakaunawaan, hindi kayo compatible ni person. May nagawa siyang mali or ikaw. So, parang it's time for you to heal muna. Stop muna. Huwag ka munang, parang huminga ka muna. Or mag-focus ka muna dun sa ginagawa mo, sa trabaho mo, mga ganun. Okay? Kasi mahirap po yung babanat ka, parang kakahiwalay mo lang ngayon, papasok ka ulit sa another relationship. Kawawa po yung bago. Kawawa po siya. So, better na manahimik muna, no? And magnilay-nilay, ganun. And we have the body shame. You feel unattractive to others, work on accepting yourself, flaws and all. Totoo yan. Alam niyo yon yung tipong, kung halimbawa kayo po tumaba, kayo po puro tigyawat, no? Yung mga tipong ganyan. Alam niyo may mga katangian na parang kapintas-pintas ba? Huwag niyo pong pansinin yung mga ganon, no? So, para kasi minsan pagka ganon na nakikinig po kayo sa mga ganong pintas ng iba, nagkakaroon din kayo ng galit sa sarili na, ano ba yan? Ganito na naman, meron na naman ako, ganito na nga ginagawa ko, ano ba gagawin ko? Ganito, ganyan. Hindi na ako gumanda-ganda, hindi na ako mayat-payat, mga tipong ganyan. O hindi na ako tumaba, para na akong ano, kumbaga, merong mga salita na
Di ka pa kumakain? Mga tipong, ano, adik ka ba? Mga ganon. So, may mga ganon tao, pagka mataba ka, buntis ka ba? May mga ganon eh. So, yung mga ganon naman, kung may mga narinig po kayo mga ganong negative na mga salita, huwag nyo lang pong pansinin. No? So, ang asikasuhin nyo po is yung sarili nyo. Kung halimbawa merong kang parang gustong baguhin, step by step, no? Igapang mo na this time. Then, marireach mo yan. So, here is, okay, last card muna tayo. Pag muna tayo ng last card. Okay. So, we have everyone lives. Yes, totoo yan. Lahat naman po talaga is namamaalam. Lahat naman po talaga is may umaalis, no? So, choose your partner who can commit to you and let yourself commit to them. Ganun lang po yun, no? So, kaya nga, hindi na po kailangan maging choosy. Huwag po tayong maging mapili. Huwag tayong pihikan. No? Huwag po tayong pihikan. Kasi, you need to choose talaga yung partner na alam mo sa tingin mo na talagang mahal mo, sasabi natin katapat na tinatawag. No? Huwag po tayong na parang, kung halimbawa kayo is nurse, kukuha po kayo ng doktor, pwede naman kasi pareho naman pareho ang field. But yung taas niya, bihira na po kasi ngayon yung yung parang ibababa niya yung level niya sa'yo. Ganun. Lalo na kung babae ang nurse, doktor ang lalaki. Ay nako. At saka ngayon po, ang patotsadahan ngayon, pag wala kang pera, tae ka. Wala kang silbi. Katulong lang kita. Nagiging katulong ka lang. Maraming cases. Maraming pwedeng hugutan. Na kung bakit nandito yung card na everyone lives. And yun nga, kumbaga, andito yung, dahil sa sobrang pihikan, dito po mapasok yung tinatawag na karmic. No? So, ang kailangan po dito, parang, syempre, pagka kayo po is medyo may pinag-aralan, and andito naman yung isa na niligaw is parang, hindi naman ganun kadunong, no? Pero andyan yung, ito yung nakatagpo mo, ito yung nakasama mo, pero andun yung, kung bakit nakakasama mo, pero andun yung sige, ang lait mo. Parang andun pa minsan na pinamumukha mo na, na mangmang siya, mga tipong ganun. Ang pangit po nun. Parang wala akong nakikitang pagmamahal po sa ganun. No? So, wag po tayo masyadong choosy. No? Kasi po minsan, sa pagiging choosy po natin, doon pa tayo babagsak sa hindi naman natin kahit isa nakatangian, wala po doon sa taong yun. Doon po tayo pupunta. Yun po makakasama natin sa habang buhay. Yun po yun, na parang puro pagtitiis ka habang buhay. Huwag po tayong maging mapagmata ng tao. Huwag din tayo talaga manloloko. Kasi po pagka manloloko po, ang ending po din, parang yung karma nyo din, habang buhay din po. Kayo lolokohin ang person ninyo. Hanggang sa mapagbayaran nyo po talaga. Naniniwala po ako sa karma eh. Takot nga po ako dun. Grabe. Kasi po ngayon, digital po siya. Parang may ginawa ka ngayon, parang mamaya lang, andyan na. Ganun siya kabilis. And we have the criticizing. Criticizing your partner is driving them away. Focus on their good qualities. Exactly. Yun yung sinasabi ko. No? Huwag kayong mag-criticize. Huwag nyong laitin. Huwag nyong pintasan ng mga taong ang person ninyo. No? Kung parang ang isipin nyo, ang silipin nyo is yung mga good qualities, yung mga gandang katangian niya, na hindi nyo po nakita sa mga past relationship ninyo. Na kumbaga nung past relationship niyo is andito nga yung wapo, no, titulado, lagi kayo nasa bar, pinamimili ka ng luxury na mga gamit. Then, etong person mo ngayon is wala siyang maiambag, wala siyang maibigay sa'yo, pero alagang-alaga ka naman. Mahal na mahal ka naman. And sigurado kang ikaw lang ang kanyang minamahal. Saan kayo dun? Mas magkakaroon po kasi ng peace of mind pagka ganun. Alam nyo po, ang tao, pagka alam po nilang sila may pera, ibig sabihin po nun, makapangyarihan po sila. Na kaya mo nilang magpaikot ng tao, lalo na kung alam nilang kailangan na kailangan mo. Naku,
Para kayong ano niyan, chuchu, tutu, 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 ganun, para kayong dog, no? Ganun po ang mangyayari. Magiging sunod-sunuran kayo sa kanya. Tapos kayo pag syempre, tapos ending niya, susumbatan pa kayo niyan. No? Meron lang siyang makakitang hindi maganda na ginawa mo, susumbat na niya na yan. May mga ganun po kasi. Kaya minsan po ang hirap, no? Lalo na po sa mga pamilyado, mahirap po na ang babae nasa bahay lang. Kasaasa lang po kayo sa asawa ninyo. Hindi na po uso ngayon yon. Ang uso po ngayon talaga nagtutulungan na. No? Yun po ang uso ngayon. Minsan nga po, babae pa po ang mas ganun eh. Mas giver. Kasi syempre, marupok po yan. And especially kung may mga anak, ayaw niya nakikitang gutom ang mga anak, ayaw niya nililimahid ang mga anak. No? So, andyan yung siya yung more, kasi pagdating sa lalaki, medyo talagang ganun po ang lalaki. When it comes to aminin, when it comes to mga support, talagang detalyado yan. Kulang na lang ilista. Ganun. No? So, ano lang po, ang kailangan lang po natin dito is, parang ang pinakaikot nitong reading mo, no, is, huwag ka mamili. Parang, this time, no, masasabi ko na, since nagkaroon kayo ng hiwalayan blues, magpagaling ka muna. Then, antayin mo yung right person sa'yo. And this time, yung darating sa'yo ngayon, ihingi mo, ilapit mo kay God. At si God mismo maghahatid sa'yo kung sino tong perfect partner mo for the rest of your life. Okay? So, manalig ka lang doon. Huwag po tayo masyadong mapagmataas. No? And masyadong mapili. Kasi baka mamaya, imbis na doktor, maging maging tipong medyo mababa. No? Or worse, yung iba, nai-inlove sa mga tipong talagang walang degree, like mga, mga low profile talaga. Let's see, Let's see. And we have the Ace of Swords. So, keep on searching. Or keep on searching or parang keep on focusing dun sa mga ginagawa mo ngayon. And you need to travel. You need to heal yourself first. Kailangan nandito ka kasi most of the time parang tulala ka. Na parang you did your best but parang yun nga, diba? Pag sinabi nga, I did my best, but my best wasn't good enough, diba? Yun, ganun ka. Na parang, alam mo yun, kulang na lang is, yun nga, sinasabi ko nga na talagang from head to toe, kung asikasuhin mo siya inang, pero parang hindi pa rin enough sa kanya. So, ang kailangan mo lang talaga dito is try to focus sa mga ginagawa mo. And magkukuha mo lang din yan if ever na halimbawa is try mo muna mag-unwind, no? Parang my goodness, ang tindi ng pinagdaanan mo pala dito. Talagang talagang may may pananakit. For some of us, may pananakit, brutally, pananalita, mga ganun. That's why andito yung talagang eto na yung way ni God na nag-send siya ng angels sa'yo para ilayo ka dito sa person mo. Tama lang din. Tama lang. Ha? Na, tama. Kumbaga, ito mga angels ito is hinil ka. Ayun, judgment yan. Hinil ka niya. Dapat pala yung vision ko ba, anuhin ko ngayon, my gosh. Anyway, bukas na lang. Or mamaya. May kasi ko may vision ako eh. Okay, so sa Two of Wands. So, trust your intuition, Trust your mga kutom, no? Parang wag mo siyang deadmahin. What else? Ang daming nag-guide sa you're not alone. So, just try to listen, no, sa mga whispers sa'yo, sa mga bulong sa'yo. For sure, meron kang mga questions. So, listen to the answers nito mga angels mo na to, or mga ancestors mo. And we have the Page of Cups.
So, yes, maybe darating agad to, no? Darating agad tong the one sa'yo, no? Grabe. Grabe yung ano mo. Grabe yung pinagdaanan mo dito sa person mo, no? Talagang to the point na parang, for some of you here is parang kulang na lang, alam mo, saksakin ka paharap. I mean, oo, yung ganun. So, pero alam mo, ang naging parang magiging rewards mo dito, ang mga makukuha mo dito sa mga nangyari sa'yo from the past, dito sa person mo na to, there's a lot of overflowing, no, na rewards or success, no, sa abundance, prosperity, love life, lahat ng aspeto. So, blessed ka. No? So, just wait for this, no, para maging masaya ka naman. Maging masaya ka na this time. So, kung halimbawa kukulitin ka nitong person na to, na parang, ano mo yon na para utuin ka uli, no, wag na, close mo na, magpagaling ka na, kasi may parating sa'yo na ibibigay sa'yo ng Panginoon kung sino tong dapat na makasama mo habang buhay para naman magkaroon ka ng kasiyahan, contentment as well, no? Self-care ka muna ngayon, self-love, no, and wait for the moment na makarating or mag-cross ang landas mo nitong person na to. And for sure, ito isang magbibigay sa'yo ng happiness, kasi from the past is puro sakit, no, to the point na meron akong nakikita rito na maybe for some of you talagang nag-inom, no, para lang makalimutan to. Hindi ka na kumakain ng ilang days, puro alak laman ng tiyan mo. For some of you, meron ganito, no? Wala po mangyayari sa ganun. Yung alak-alak rin lang. Okay? So, that's your reading for today. So, kung sino man po ang naka-resonate at po nakaka-subscribe, please click the subscribe button, paki-like and share, and click notification bell para pa-update kayo sa ating video. And again, piece of advice, wag po tayong mamili, no? And wag din po tayong manlait. Okay? Let go, let God. No? Kumbaga, again, kung ano man po yung dumating sa atin, it's because of, yan po yung God's plan. Okay? So, close your eyes para po sa ating reading. Healing. Okay, so maraming salamat po. God bless us all, and love, peace, and hope. Bye!